Uminit ang dugo ni Senator Cynthia Villar sa Senate hearing kaugnay sa reclamation project sa mga lugar sa Cavite. Sinabi ni Villar na kahit ilang taon pa niyang linisin ang mga ilog ay hindi ito magiging matagumpay dahil ang ibang reclamation project ay matatamaan ang mga ito. Sa loob ng 12 years na paglilinis niya sa mga ito, ay pinangangambahan niya na dahil sa mga proyektong hindi pinag-iisipan ng maayos, ay baka umapaw lang ang mga ilog na tatamaan ng mga reclamation projects. Nakiisa rin sina Senator Bong Revilla at Senator Raffy Tulfo sa Senate hearing. Sinabi din nila na dapat pag-isipan ng maayos ang mga susunod na hakbang na gagawin at kailangan isipin din ang kapakanan ng mga mamamayan na matatamaan ng mga reclamation projects. Dahil sa usapin na ito, nabuksan ang isipan ng bawat isa patungkol sa mga maganda at hindi magandang pwedeng mangyari pag hindi naging maayos ang mga proyektong ito. Halika at pakinggan ang kanilang usapin sa Senado. Pero ang question ko lang sa iyo, Secretary Bonoan, miski ba linisin natin ang river, pag sinarhan mo yung daanan ng river papunta sa Manila Bay, will it be effective? We will ask him to answer that later, Madam. Yeah, that's why I just want to ask that question. Kasi parang ako, I'm so lonely because after spending 12 years cleaning my river, isasara ng reclamation yung aking river, hindi ba kami magfa-flood? I want to ask Secretary Bonoan. Kasi ganyan din ang mangyayari sa Bulacan. Kahit natin linisin lahat ng river doon, pag walang lalabasan yung river doon, hindi ba tayo magfa-flood? I'm asking you. I want your answer now. Kasi I'm not staying here forever. I just want to ask that question para linawin natin sa mga tao. Kasi miski sa press release nyo, walang nagsasabi sa inyo na maybe part of the reason is the reclamation. Mr. Chair. Nabasan yung river ng Bulacan dahil natakpan yung river. Oh. Senator. I'm not saying that it's the only reason, but tinatanong ko sa'yo, kahit ko ba paghirapan ko linisin ang river namin, pag walang masyadong nagsusupport ng anti-reclamation, except me. Gusto ko itanong lang Secretary Bonoan. Kasi ako, I built a 40-kilometer river drive to clean our river, both Las Piñas and Bacoor. And it took me 12 years to build. Kasi mahal yun eh, 4 billion. So I cannot build a 4 billion project with my budget from the Senate, so it took me 12 years to build that. But I did it because I know it's important. So I'm cleaning the river every day. In fact, I'm the one na nagbabantay kung naglilinis yung mga trabahador sa river. Partially financed by DPWH, DNR, local government, and MMDA. Pero ang question ko lang sa iyo, Secretary Bonoan, miski ba linisin natin ang river, pag sinarhan mo yung daanan ng river papunta sa Manila Bay, will it be effective? We will ask him to answer that later, Madam. Yeah, that's why I just want to ask that question. Kasi parang ako, I'm so lonely because after spending 12 years cleaning my river, isasara ng reclamation yung aking river, hindi ba kami magfa-flood? I want to ask Secretary Bonoan. Kasi ganyan din ang mangyayari sa Bulacan. Kahit natin linisin lahat ng river doon, pag walang lalabasan yung river doon, hindi ba tayo magfa-flood? I'm asking you. I want your answer now. Kasi I'm not staying here forever. I just want to ask that question para linawin natin sa mga tao. Kasi miski sa press release nyo, walang nagsasabi sa inyo na maybe part of the reason is the reclamation. Mr. Chair. Nabasan yung river ng Bulacan dahil natakpan yung river. Oh. Senator. I'm not saying that it's the only reason, but tinatanong ko sa'yo, kahit ko ba paghirapan ko linisin ang river namin, pag walang lalabasan sa Manila Bay, will it solve the problem of flooding? Ma'am, I will be the one to answer in his behalf. Kasi
Ang problema dyan sa reclamation, sabihin natin, pag mali talaga ang paggawa ng pag-reclaim at tinabunan yung lahat na dapat tatabunan, eh wala talagang dadaanan ng tubig. No? May tamang reklamasyon at mayroong mali. At so ang tama din dyan, dapat may master plan talaga ang pag-handle ng problema dyan sa baha. But the problem is, I talked to Secretary Loizaga about this. Medyo takot siya kasi yung mga magre-reclaim, mga influential sa Pilipinas. So natatakot siya being a secretary under Madam Chair. Natatakot sila na sabi ko, wag kang matakot kung mali, kung tama. Kasi Dito sa puntos na something about it. problema ng hinaharap natin dito sa pagbaha, ito'y problema ng lahat eh. Wala dapat kinakatakutan. Kung ano yung tama, dapat panindigan kung sino yung namumuno dyan. Yun ang dapat natin gawin. Wala namang masama sa reklamasyon, basta't gagawin ng tama. Pumunta kayo ng Dubai, pumunta kayo ng Hong Kong, kung saan yung mga sa Macau. Napakaganda ng pagkakahandle nila dyan. Halos lahat ng That we have issued 21 ECC to reclaim Manila Bay. 21 ECC actually, na ang pinakamaliit is 300 hectares. So, 21 times 300 hectares is, 7,000? 8,000 hectares Medyo- Manila Bay. Kaya ba na natin na ang 800 hectares sa Manila Bay na i-reclaim? I'm just asking the expert kasi yeah, we will get into that. Nandito pa lang po tayo sa opening. Point of order. Mr. Chairman, the permission of Senator Villar, Senator JB is raising his hand. Okay. Yes, Mr. Chair. Sasagutin naman po lahat yan, ma'am. Actually, there's a resolution filed by Senator Ontiveros regarding the reclamation projects in Manila Bay. But unfortunately, it was referred to the Committee on Housing and Urban Planning, which is my committee. And I feel that it should be under the Committee on Environment and Natural Resources. So it will be corrected, and I already informed the majority leader and the Senate President. So I think the proper committee to hear it will be the Committee on Environment. And I think, Senator Villar, you're not alone in that position. I think a lot of senators share the same sentiments, because especially with what is happening right now. Thank you, Mr. Chair. My name was mentioned. Thank you I just very wanted to put on record that we will do that today in the plenary, Mr. Chairman, so that we will have definitely a holistic approach on this particular issue of flooding. Thank you, Mr. Chair. Yes, as I said, Senator Villar, wala tayong titingnan dito. Kailangan doon tayo manindigan sa tama. Kung ano yung tama, doon tayo lahat. Kailangan solid tayo sa aspeto na yan. Wala tayong pag-aawayan dito. Walang basta ang panindigan natin kung ano lang yung tama.